Yes, Ma. Patrice? Pasok po kayo. Bukas po yan. Gising ka pa. Patrice? Patrice, please tell me how you feel. Sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo. Kung anong iniisip mo. I need to know. Pakiramdam ko sobra kitang nasaktan sa mga nangyari. Yung nalaman mo tungkol sa tunay mong daddy at tungkol dun sa nakagisnan mong daddy. Alam ko hindi ka naman handang malaman ang mga yun. Pero Patrice, anak, I need to tell you the truth. Kasi mas magiging unfair naman ako sa'yo kung di ko sasabihin, di ba? Alam ko na bigla ka. Alam ko, mahirap intindihin ang mga nangyari. Mahirap intindihin ang katotohanan. Kaya hindi ko hinihingi na maintindihan mo ko. Hinihingi ko lang patawad mo ko. I'm so sorry, Anak. So sorry. Mami, forgiveness. Pinipigay lang yun sa mga taong may kasalanan. Hindi ako naging honest sa'yo. Hindi ko sinabi ang katotohanan. Yun ang kasalanan ko. Hindi yun kasalanan. Kasi ginawa mo lang naman yun kasi love mo ako. Kasi ayaw mo ako masaktan. You mean everything to me, Patrice. You mean everything to me. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal kita. Mommy, would you believe? Yan yung muling sinabi sa akin ng totoo kong daddy. That I mean everything to you. Now tell me, Mommy, bakit ako magagalit sa'yo? Your love is enough. Enough to hold us together. I love you, baby. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Ito na kung nang palampasin, walang di kayang abutin. Mahirap man iyong paniwalaan, huwag na huwag panghihinaan. Ang mundo'y naghihintay sa iyo. Ito ang panahon, tayo na sugod bumangon. Oh, 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 oh. Walang di kaya, mahirap paniwalaan.
Bakit ka naman magre-resign? Pagkatapos mong umabsent ng ilang araw, ito pang ibibigay mo sa akin. Resignation letter. May problema ba? Alam ko naman na maliit ang sweldo mo dito. Wala naman hong problema dun eh. Personal lang ho. May kailangan lang akong asikasuhing importante. Well, kung sa advancement mo, tututol pa ba ako? Pero, Renzo, sayang naman ang trabaho mo dito. Maganda naman. At maaasahan ka. Sana yun na lang mga pasaway at saka mga tatamad-tamad ang umalis dito. Salamat po sa tiwala, sir. Wala naman akong reklamo eh. Maayos naman ho yung pamamalakad dito. I'll tell you what, Renzo. If ever na magbago ang isip mo, umalik ka lang dito. Malay mo, bakante pa yung pwestong iiwanan mo. Sige ho. Maraming salamat po. Keep in touch, ha? Salamat din sa concern mo, tsaka yung sa trabaho mo rito, maganda. Sige po, sir. Yes, man. Ooh. So, totally, pare. Okay. You know her, right? Yeah, she's my ex. What? Your ex? How come di namin nabalitaan yan? She's history na pala. Sikreto ka, ha? Secret? As in, baka hindi alam ng chick na naging girlfriend mo siya. Ex what? As in, triple X? As in, one-time girlfriend? Woo! She's hot, pare. She's really hot. Well, is she taken? I don't think so. Well, why don't you take her again? One time ulit. Forget it, pare. Well, she can try us anytime. Yes, papatusin ko yun. Amagay, shut up. Hindi kayo matataypan niya. Promise. Well, what exactly is her type? Wild guy ako. Woo! I'll make you happy, baby! Sira, tara na nga, tara na. Malilita tayo sa class, tara. Stupid training class. Stupid ba ang class kapag may nakuha na ipipaint natin? Yes. Hello? Hello, Werens. Joel to. Oh, Joel. Pinsan, patawag ka. Kanina pa ako tumatawag sa boarding house po eh. Ring na lang landline. Sira cellphone ko kaya nanghiram lang ako. Oh, ano bang problema? Nanay mo, Tita Amparo, inatake. Ano? Okay ba siya? Nadala niyo ba sa ospital? Ano ba kaligayan niya? Oo, kuya, nadala namin sa ospital. Naagapan naman agad na inatake pero inobserbahan pa ng mga doktor. Nakausap namin pero mahina pa siya. Makakauwi ka ba, kuya? Ang tagal mo nang hindi umuwi dito. Pinatawagan ka ng nanay ko sa akin. Baka kailangan kayo magkita ng Tita Amparo. Hello? Kuya Renzo? Andiyan ka pa ba? Oo. Eh, ayaw naman niya ako makita eh. Galit yun, di ba? Minsan, huwag naman sanang kung grabe pa ang sakit ng nanay mo. Lumayan ko lang hindi, no? Hi, Renzo. Kamusta ka na? Renzo? Hi. It's been more than a week since huli tayong nagkita. Hi, Iha. Hi. Don't go down muna, ha? Papaakyatan na lang kita ng food kay Maymay kasi nagjo-general cleaning kami sa baba. Ang dumi-dumi. Tingnan mo, I'm so dirty. I'm so sweaty. So, wag ka na munang bumaba. Dito ka na lang kumain, ha? Maalikabok dun. Mami, ibig sabihin hindi pa kayo tapos mag-general cleaning ni Maymay? Hindi pa. Mami, nagigilty naman ako niyan. Hindi ako makatulong sa inyo. Ano ba? Ano ba sinasabi mo? Magpahinga ka muna, no? Hindi pa pwede yung paa mo. Wag muna. Just stay in bed. I don't care what the doctor says, okay? Pahinga mo na muna Mami, yan. sabi ng week. Sabi nga ni Doc, pwede na ako mag-futsal eh. Futsal? No, hindi pa pwede, ano? I-rest mo muna yan. Or bago ka mag-futsal, kailangan i-testing muna natin kung talagang okay na yung paa mo. What do you say we go to the mall? Diba? Tignan natin kung pwede na yung paa mo.
And then, after that, maybe we can go to the grocery. Tsaka magpaspa tayo. What do you say? Mommy naman, wow, talagang kinakarir mo pag-overhaul ng house. Hindi lang ng house, pati ako magpapa-overhaul din. Imagine kanina, when I was looking in the mirror, alam mo ba kung ilang white hair ang nakita ko? Like almost a dozen yata yon. So I need a hair dye. Tapos, alam mo ba nung nagsukat ako ng pantalon? Hindi nagkasya yung pants na binili ko just 2 weeks ago. Imagine! Talagang battle of the bulge na ito. Kaya what do you think, ha? I think I should go back to the gym. Of course, Mommy. Sabayan kita. Get fit. Diba? Wala. Talaga? Sabayan mo ako? Kita. Okay. So, ang itinerary natin would be salon, spa, gym, and mall. Okay. Diba? The total package. Yan yung stress fighting kit ng mga girls na tulad natin. Okay? So, agree ka ba doon? 100%. 100%! Alright. Okay, so your contribution will be to clean your room. Ha? Kami na bahala sa baba. Okay. Yan, contribution ko. Yeah, so clean up ha, pero huwag mong abusuhin yung paa mo, alright? Okay. Okay, sige. Ha? Basta I'll wait for your food na lang here. Ready? Hi, Eddie. How are you? Tagal mo di nagparamdam ha? Well, studies, you know. Break namin ngayon. Gusto mong magkipag-meet? So, Sasha pala yung name ng hot chick na ex mo, pare. Oo nga, di ka pa nakukwento tungkol sa love story nyo. Let's hear your love story. Ew. Alam mo, ito nangyari. I got bored with her. I dumped her. Sakit kasi sa ulo eh. Siya lang nagger. Well, I don't think I'll get bored with her. Nagger nga daw eh. Ibig sabihin, yaking all the time. Ayoko nga rin sa girl na ganun. Ano ba pare, pag enga na yun, di na yung mag-iingay. You know what? That Sasha girl, she can pose for a men's magazine. Iba ang dating eh. Grabe. Bakit sa magazine pa? Ba't di na lang for private collection? Di ba, Jake? Kung ayaw mo naman, sa amin na lang. Ayaw mo pa kasi aminin, Jake, na hindi mo kaya si Sasha. Hey, you're talking to the man. The J-man. Kaya ko kumuha ng chick. Kahit saan. Kahit kailan. Relax lang. Bilis mo namang mapikon eh. Thanks for the memories, Patrice. Most painful goodbye experience ko na ito. I never wanted to leave. Much more less, someone I dearly love. Pinaganda mo lahat sa akin when I was feeling down and hopeless. Without you, parang titigil ulit ang mundo ko. Take care, Patrice. No, Renzo! No, please, please don't go! Renzo! The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. She runs out the door calling, she leaves the TV on. What does she do when her faith is falling? Love's quicksand, fading into pain.
Iha, meron kang bisita sa baba. Bisita? Sino? Eh, secret daw eh. Ayaw pa sabi dahil surprise. O kaya sige na ha, bumaba ka na. What does she do when her faith is falling? Hi. Hi. You look really good. Thank you. Ikaw din. Ang laki ng pinagbago mo. Epekto ba yan ng Australia? Well, maybe. The place is great. Everybody is blonde or blue-eyed. Ako lang yung exotic doon. So bakit ka bumalik ng Pilipinas? Well, nagpadala ng plane ticket si ate. Meron daw pag-uusapan na importante. Kailangan daw yung presence ko. Lalo na daw si mama. So, kamusta na nga pala yung mami mo? Tsaka si Tito, and yung sister mo? Well, actually, dito muna ako nagpunta eh. Mga baggages ko pinadala ko sa mga sumundo sa akin. O nga pala, minessage kita sa YM, hindi mo ako sinasagot ah. Tagal ko na nakatunga nga sa harap ng computer. Inaasahan na baka makachat ka. Tanggap mo ba yung mga messages ko? Nabasa ko. Kaya lang, I was really in a hurry. Kaya hindi na kita nasagot. Okay lang yun. Before I forget. Wow! Koala bear! Thank you! So, Patrice, masaya ka ba? I'm sure masaya ka. Gusto na kayo ni Renzo? I'm sorry, I shouldn't have asked that. I'm sorry, you don't have to answer that. Musta nga pala yung futsal team? Or any news since I left? Oh, wala naman masyado. Life goes on for everybody and siguro, I'm sure, ikaw din. Listen, gusto mo mag-lunch tomorrow? Tayo lang dalawa. Lunch lang naman sa labas. Want to? Pero kung di okay at naiilang ka na magpaalam sa boyfriend mo, maintindihan ko yun. Lunch is fine. Really? Great! Marami tayong pwede pag-usapan. Monsters in my bed. It's always the same. Sa bahay, sa parlor, sa motel. The walls start to close in and start to die a little each time. Sabi ni Tito he'll buy me ice cream, pero maglalaro lang daw muna kami. I was 9. He made me a human toy. I was 9, you bastard. Na-touch ako sa story mo. If you wanna talk about it, pwede mo akong EYM with username Attitude Girl 42. Surprise! Pa? Ate? Ma? Eddie! Ma? Eddie! Dito ka na pala. O, yung mga gamit mo nasa kwarto na. Ay, Mama. Ma, kayo lang? Saan yung mga ibang tao? Sina Papa, si Ate? Si ate mo may dinner meeting kasama ng kliyente. Ang daddy mo naman Saan si Papa? Saan ka pa dumaan? Eh, pumunta lang po ako kina Patrice. Patrice? Kayo ba ulit? Akala ko ba? Well, actually, she's going out with somebody else. Pero friends pa rin kami, Ma. Okay. Ma, mukhang importante yata ang dahilan kung bakit ako pinauwi ni Ate. Bakit, Ma? May problema ba? Saka na natin pag-usapan yan. Kararating mo lang eh. May problema nga. Alam mo, mabuti pa magpahinga ka muna. Kasi mukhang pagod ka galing sa biyahe. Ma, sa Australia lang po ako nanggaling, hindi sa States. Hindi po ako pagod. You wanna talk about it?
Hintayin na lang natin ang ate mo. Si Papa ma. Saan si Papa? Ewan ko. Can we just talk about it some other time? Not tonight? Mabuti pa mag-unpack ka na. Okay? Okay. What do you want for dinner? Kahit ano ma! Love you! Renzo? Renzo, ikaw nga ba yan? Oh, Renzo! Si nanay. Ay, ayun, inilabas namin siya sa ospital. Kasi ang tigas kasi ng ulo eh. Bigla na lang siyang inatake. Nangitim yung mga kuko niya, yung labi niya. Ang tigas kasi ng ulo. Nilalantakan ba naman yung mga pagkain na bawal? Sus Mariosep. Nangitim yung mga labi niya, yung kuko niya. Ayun, tumaas ang presyon niya. Kaya nagpatawag na ako kay Joel. Halika, matutuwa yung pag nakita ka. Matagal-tagal ka na rin hindi umuwi, Lorenzo ah. Hindi ko na tuloy nakalimutan yung mukha mo. Tagal ko na akong gustong umuwi. Baka lang kasi ho. Baka kasi napalayasin ka niya ulit. Ay sus, matagal na yun. Baka ka mo napatawad ka na niya. Bigat ho kasi ng kasalanan ko. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung nangyari sa kapatid ko. Hindi na yun makakalimutan ng nanay ko. Renzo? Nay? Waiter. Good afternoon. Good afternoon. What's your mango shake? Thank you. I'll mango shake. This is Uy. your spare ribs. Spare ribs you. pala yan. Ang sarap. Mukhang masarap ah. Is your iced tea, sir? I'm sure you'll enjoy the food here. Sarap talaga dito. It's your lamb sausage. Alright. Thank you. Enjoy your meal, ma'am, sir. Thank you. Thank you. So, ano pala sabi nung sister mo? Pinapunta ako dito ni ate dahil meron daw kailangan pag-usapan. Papa, hindi ko pa nakikita. Dapat pala hindi muna ako umuwi dito. I'm sure maayos mo din yan. Pero, dahil ikaw yung pinaka-refreshing na taong nakita ko, okay na rin. Ayoko na magsisi. Siguro ikaw nga yung dahilan kung bakit ako umuwi. You know, nung nasa Australia ako, I don't remember a day na hindi ka nag-cross sa mind ko. Bigla na lang, pop! You there. Weird, pero siguro, namiss lang kita. Siguro naman, naisip mo rin si Shasha, di ba? Hindi. Ikaw lang. Ikaw lang talaga, promise. Paano kaya kung naging tayo pa rin at hindi mo na nakilala si Renzo? Alam mo, Patrice, nagigilty pa rin ako. Alam mo, huwag na natin pag-usapan yan. Let's just eat. Nakaka-guilty dahil
dahil binigay kita kay Renzo. Lucky guy. Wala na kami. We broke up. Really? Renzo? Idol! Ikan! Kumusta ka na? Renzo, kumusta ka na? Basta. Oo, ang tagal-tagal na kitang hinahanap ah. Dito lang pala kita matsyetsyempohan eh. Alam mo, punta pa ako dun sa pinagtatrabahuan mo dati sa Manila. Pero kailangan ko nang umuwi kasi sumabay lang ako sa service ng uncle ko. Meron ako nakilala dun, kaibigan mo daw. Babae, ganda. Sabi niya nga, siya nga yung magbibigay ng number mo sa akin, pero pagkatapos kung niyang interviewin ako ng interviewin, umalis na. Di na siya bumalik. Babae? Kaibigan ko daw? Ano ba yun? Eileen? Eileen ba yun? O Irene? Ewan ko, kalimutan ko na eh. Ayen? Ayen yun. Parang close na close nga kayo nun eh. Nakausap si Ayen? Oo. Nasabi mo yung tungkol sa rehab? Nasabi mo rin na doon tayo nagkakilala sa loob? Oo. Bakit? Renzo? May mali ba akong ginawa? Hindi ba niya alam yung nangyari sa'yo? Kasi sabi niya, alam niya na yung lahat na nangyari sa'yo eh. Yung nakaraan mo. Pinasakay ka lang ni Ayen, Ikan? I thought you guys had it going on. I guess, marami naman kami naging good experiences together. Pero, kailangan lang siguro namin ng space. Pinaiyak ka ba niya? I mean, did he hurt you? Naging maayos naman yung breakup namin. Pero kasi, alam mo yung feeling na I could have done more to save the relationship. Tsaka, minsan, pakiramdam ko, ako yung may kasalanan kung bakit kami naghiwalay. Don't blame yourself, Patrice. Don't blame yourself. So, sino yung nakipag-break? This time, ako. Kasi parang hindi ko ata matitake na i-dump ako ng guy the second time. Kasi parang ang hirap pagsamahin nung pain tsaka nung ego, di ba? Ouch. Now you're talking. Sapul na sapul ako dun. Alam mo kasi huwag na naman natin pag-usapin yung mga ganyan kasi paras lang tayo naiilang eh, di ba? Tingin mo may chance pa siya? Chance na ano? You know, na chance na ma-revive yung yung kayo. Hindi ko alam. Mahirap sagutan yan eh. Eh ako, may chance pa kaya ako? What did you say? Kung ligawan kita ulit, may chance pang maging tayo. Now you're talking. Alam mo, bumalik na lang tayo sa bahay. Wait, Patrice! You're the first girl na nag-comment dito sa blog ko.
Gusto ko lang i-release ang mga demons ko. So, it's hard to share something like this. Do you honestly think magiging okay ang friendship natin dito? Like, pwede ba kitang i-trust? I don't even know you. You have my deepest, darkest secret. Lugi ako. Ikaw, nakilala ka lang kita kasi nawa ka sa love ko. Are you asking me out? Sure. Pwede tayo mag-meet. Hello? You still there, attitude? Great. Paano kita makikilala? Paramdam siya, May. Gusto niya makipagbalikan. Uy, anong reaction mo? Wala. Tense. Ganun. Wala lang, pero tense. Alam mo, Iha, kung wala lang talaga yan, hindi ka matetense. Hindi ka kakabahan. May yung kaba, parang natatakot na ako eh. Kay Eddie? Hindi. Natatakot ako na masaktan ulit. Iha, alam mo ang buhay, it's like this eh. You fall in love, then you get hurt. You try and fall in love again, and you get hurt again. It's a hit or miss thing. It's a cycle. Ganun talaga yon. Minsan, magigising ka na lang na para bang takot na takot kang masaktan. And then after a while, you realize na hindi ka naman pala dahil sa takot ka ng magmahal, kundi takot ka ng masaktan. That's the way it is. Pero di pa lahat naman ng tao ayaw masaktan. Sino nga pala? Si Renzo. Kamusta siya after the breakup? Ewan ko, May. Kasi wala na kaming communication lately. Alam mo, up until now, hindi ko pa rin alam kung bakit kayo nag-split. Or was I too busy to listen? Ang ganda na lang siguro, Ma. Pero you still love him? Yes. So, what's stopping you para makipagbalikan sa kanya? Kasi, after what he's been through, parang worried ako sa pwedeng mangyari sa amin dalawa eh. Worried? What do you mean? Kasi, Ma,
nagkaroon siya ng nervous breakdown. And then he took drugs. Tapos sa rehab, he find out na may manic depression pala siya. Tapos malapit na siyang mabaliw. But I still love Renzo eh. Gusto ko pa rin siyang makita. Maybe work things out. Ako na po. Ha? Sigurado ka? O sige, at itutuloy ko yung pagluluto ko, ha? Punas-punasan mo lang siya. Dito na ako. Nay. Sorry po. Alam ko ako yung huling tao gusto niyo makita. At alam ko, hanggang ngayon galit pa rin po kayo sa akin. Nung namatay si Jojo, hindi ko alam kung paano niyo ako tatanggapin ulit. 10 taon kang nawala. Kahit sulat, wala. Marami po sigurong nangyaring parusa dahil sa mga nagawa ko noon. Pumunta po ako rito para kamustahin kayo. At para marinig sa inyo na pinapatawad niyo po ako. Pero kung hindi niyo po ako napapatawad, naiintindihan ko yun. At kung paaalisin niyo ulit ako ngayon, naiintindihan ko yun. Masyado akong nasaktan. Namatay ang kapatid mo. Ang dahil sa iyo. Galit na galit ako noon. Pero, nang nawala ka, parang namatay ako ulit. Mas masakit pala kung alam mong buhay na buhay ka. Pero di ko nagkikita. Hindi po ako matatahimik hanggang di niyo po ako napapatawad. Dala-dala po ang konsensya ko. Si Jojo. Matagal na kitang pinatawad, Renzo. Matagal na kitang hinihintay. Si Jojo wala na. Hindi na siya babalik. Hindi ko na siya maaagap. Ikaw nandito ka. Sasamahan mo ba ako hanggang libingan ko? Mahal kita, anak. Anak ko. Grabe, di ako makatulog, pare. Kakaisip kay Sasha. Pare, pareho tayo. Ulit nyo. Ano ba yun? Baka na may number ka dyan. Okay, pwedeng i-eyeball, pare. Guys, akin yun. Kaya back off, okay? Di ba ex mo na yun? Ba't sinusolo mo na naman? Kung bigyan mo na lang kami ng picture. Naked? Ibayin nyo kaya yung trip nyo. Alam mo, actually, hindi naman natin kailangan ng nude picture eh. Do you remember this? Do you remember this? Ano yun? Pare, may ex-girlfriend from Indonesia. Alabang, Japan. Pare, Genie. Genie, oh, Genie. Anong genie? Eddie, your wish is my command. Hindi ng tatlo, pare. Marami. Mag-enjoy tayo, di ba? Genie, pare. Yeah! Oh, Patrice, musta? Tagal na ka din nakita, ah. Oo nga eh. Actually, papunta ako sa room ni Renzo ngayon eh. Kasi ang tagal na niyang hindi nagpaparamdam sa akin. Si Renzo? Wala na, umalis na.
Tanging nga lahat ng gamit eh. Meron bang iniwan na address or phone number? Hindi nga namin namalayan umalis eh. Jomar, pwedeng favor? Okay. Baka sakaling tumawag siya or bumalik siya, baka pwedeng pakasabing tawagan ako. Sige, pag nagparamdam siya, paalam ko kaagad sa'yo. Muna na ako. Thank you, ah. Sige, bye. Okay, I'll be wearing a red headband and black and red bangles. What if 10 girls na naka-red headband and red and black bangles sa ako na yun? Just kidding. I'll be wearing my Pilipinas jacket. Ba diba? Cool, sige. I'll see you at the Destroy. See you too, attitude girl. Is attitude girl? It's Saturday morning, nothing to do. A rare occasion, feeling good. Oh. Grab a cup of coffee, shake the creamer in. Shoo-ba-doo-ba-doo. Oh. And then I turn on the TV and I watch the same old story. Why can't I be all I'm meant to be? Will I ever change the way I am? Oh no, no, no. Can't Attitude girl? Go see attitude girl? Don't tell me kasi out to destroy. Yes, I am. Oh my God, this can't be happening. Hindi ba dapat akong mas magulat? Sa dinami-dami ng mga vlogger sa mundong to, bakit ikaw pa na-encounter ko? Hindi ba dapat ako rin nagsasabi niya? I'm out of here. Sasha, wait. Bakit di kayo nga alis? Hindi ba ikaw ang may hawak ng deepest, darkest secrets ko? Pwede mo na akong gantihan at insultuhin. Ba? Why should I? Dahil si Out to Destroy ang pinaka-miserable na lalaki sa buong mundo. Dahil sa past niya, an abused child, ang nakakadiri na siya, hindi ba? At honest naman si Attitude Girl nang sabihin niyang natouch siya sa life story ni Out to Destroy. At nagsisympathize siya. What if we pretend na tayo nga si Attitude Girl and Out to Destroy? Na ngayon lang nag-meet. Would you take me for who I am? Galit ka pa rin ba? Okay, ganito na lang. Kapag may black car na nag-park dito, itutuloy natin tong date na to. Pag red car ang nag-park, ano ito ba? I'm kind of feeling down here. You know I got your number on Cheers. Cheers. Look, Sasha. I don't think coincidence yung nangyari sa atin nung magkita tayo ngayon. I know, pero ba't hindi mo naman sa akin sinabi nung una? Eh, what will it look like ba? Anong iisipin mo?
Alam mo kasi, kung sinabi mo sa akin nung una, na dapat naiintindihan kita. Maintindihan ko yung kawirdohan mo. Naawa pa sana ako sa'yo. Hindi parang lumalabas na you only like me dahil naaawa ka sa akin. Besides, matagal na naman nangyari yun. Sinusubukan kong kalimutan, pero mahirap gawin eh. Now I believe that every person has a sad story to tell. Yung sa'yo naman, yun yung sobrang na-touch talaga ako. Yung pinaka-sad story that I've ever heard. I mean, you were helpless, you were young, you were defenseless. Kaya ganito ako eh. Galit ako sa mundo eh. Kasi galit na galit talaga. Hanggang ngayon. Yeah. Hey, I'm here for you. Hoy, narinig mo ba ako? Yeah. Thank you. Anyway, I'll just go to the restroom. Excuse me. Dude, it's time. It's okay, Jake. Wait. Look at that. Cheers. Cheers. Drink. Oh, ikaw umiinom. Teka lang. Yeah. Now, we're ready. Let's start the shoot. Lights, camera. This is awesome, pare. Ang ganda-ganda niya. Teka pare, wala sa usapan yan. Photoshoot lang ito. Akin sabihin. Ano yan? Let's start the shoot. Yes, Jake, come on. Start it over. It's showtime. Buran mo nga, Jake. Come on, dali. Sige ba? Bandang ba? Yan. Jake, ano ba? Buran mo na yun, Jake. Oo nga, bilisan mo, kawit na ako. Jake, Ganda ng bilis! shoot. Bilis, Jake! Go, Jake! Bilis na, buksan mo na! Jake, sige na, binibitin mo naman ako eh. Go, Jake, go! Go! Kaya mo yan, man! Go ahead, man! Oo na, ang kulit nyo! Bilisan mo kasi! Bilis na! Bilisan nyo. Ingay. Lahat buksan mo, Jake! Go, Jake! Go, the man, Jake!